hindi nakapasok ang common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abancenia sa detention facility ng International Criminal Court. Live mula sa The Hague, may unang balita kasama natin si Maris Sumabi. Maris! Igan, alas 11:14 na ng gabi ngayon dito sa the Netherlands at naghahanda na nga ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang ika-80 kaarawan ngayong March 28. Bumisita nga muli sa Scheveningen Prison ang common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abancenia para sana makadalaw sa kanya. Pero sa ikalawang pagkakataon na hindi pa rin siya nakapasok sa ICC detention facility. Nanatili siya pansamantala sa mga taga-suporta na ang ilan ay nagbigay pa ng mga birthday greeting card para sa dating Pangulo. Humingi ng paumanhin sa kanya ang isa sa mga abogado ni Duterte at nangakong pipiliting makapasok na siya at anak na si Veronica sa mismong kaarawan. Hiling niya pati sana raw sa Sabado. Bago si Hanilet ay dumating din sa detention facility si Vice President Sara Duterte na hindi na rin daw nakapasok. Kinuha lang daw niya ang 4 na maleta at balikbayan box na dapat sana ay para sa dating Pangulo pero hindi na raw kayang ma-accommodate sa loob. Hindi ako pwede magtagal sa inyo, sa akin, na huwag niyo daw i-video yung kanilang, bawal po yun, sa kanilang product, i-video daw yung kanilang building at yung mga tao na pumapasok at lumalabas doon. Samantala, bagamat sa Abril pa ang deadline ng disclosure of evidence o yung pagsusumite ng disclosure of evidence ay naisumite na raw ng prosekusyon ng unang bahagi ng kanilang mga ebidensya sa International Criminal Court at copy furnished dito ang depensa. How are you, sir? I'm very well, thank you very much. Natanggap na ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang batch ng mga document mula sa Office of the Prosecutor na International Criminal Court. Confidential ang mga dokumento na ayon kay Attorney Nicholas Kaufman ay obligasyon ng prosekusyon na ibigay sa depensa, alinsunod sa Rome Statute. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, isang ICC-accredited lawyer na tumutulong sa mga biktima ng extrajudicial killings. Itong disclosure ng evidence na to, pwede nating sabihin na ito yung mga ebidensya na nakalakip din dun sa application for an arrest warrant na final po ng Office of the Prosecutor. Kaya dun po yun natin malalaman kung i-relate po natin sa application. Pero as to yung mga specifics po, hindi po natin yan alam for now. 6 na buwan matapos ang una niyang pagharap sa ICC para sa kinakaharap na murder as a crime against humanity dahil sa drug war ng kanyang administrasyon, nakatakda sa Setyembre ang confirmation of charges laban kay dating Pangulong Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng ICC na si Dr. Fadiel Abdallah na eksklusibo kong nakapanayam, doon ibabase ng mga hukom ng Pre-Trial Chamber 1 kung ibabasura ang kaso o idediretso sa paglilitis. Dapat piliin ng prosekusyon ang pinakamatitibay nilang ebidensya para panindigan ang kaso laban kay Duterte na sistematiko umanong pag-atake sa kanyang war on drugs na ikinamatay ng mga biktima. Pwedeng magharap at mag-cross-examine ng testigo ang magkabilang panig, kaya posibleng makaharap ni Duterte ang witnesses. Not all witnesses are victims, and not all the victims are witnesses. Actually, a very limited number of victims would be called to be a witness. And normally, most of the victims will be represented by a lawyer. In very few instances, the judges allowed 1 or 2 of the victims to come in person and tell their stories. But they are not there to accuse someone. They are there to present their point of view, their observations, and their stories to the judges. The accusation is done by the prosecutor. Sa September 23, nakatakda ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. At maaaring magtagal ito ng hanggang 3 araw. Pero may panibagong hanggang 60 araw ang hihintayin bago makapaglabas ang korte ng kanilang desisyon kung tutuloy ba sa trial stage o hindi ang kanyang kaso. Sa arrest warrant ni Duterte, tinukoy ang pagkakapatay sa 19 na individual sa kamay umano ng Davao Death Squad at 24 na iba sa kamay ng mga alagad ng batas. So if there is a plan that involves a widespread or systematic recurrent attack against civilian population, even one murder may be considered a crime against humanity.
Bago ang September 23, maaaring magpatawag ng hearing ang pre-trial chamber kung may kailangang pag-usapang procedural matters o kung tatalakayan ang kahilingan ng kampo ni Duterte para sa interim release sakaling mag-file ang depensa nito. Ayon kay Dr. L. Abdallah, napagbibigyan naman ang mga ganitong hiling na interim release, pero dapat sumunod ang bansang pagdadalhan sa kanya sa mga kondisyon ng ICC. Kung gustong iuwi ang dating Pangulo sa Pilipinas, dapat sumunod ang gobyerno sa mga kondisyon. Pero ayon sa Malacanang, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. nauna nang iginiit ng Malacanang na ang pagsuko kay Duterte, obligasyon ng bansa bilang miyembro ng Interpol at hindi pagkilala sa ICC. Ayon pa sa palasyo, kailangan consistent sa direktang pakikipagtulungan sa ICC. Sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets. Gugustuhin po ba din ng pamilya Duterte na makipag-cooperate tayo sa ICC para lahat ng kanilang assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets? Sinusubukan pa naming makakuha ng reaksyon mula sa mga Duterte sa mga sinabi ng palasyo. Sabi naman ng dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, siyempre, mas gusto natin nandito siya. How can be a flight risk? He knew he was going to be arrested. He went home. Streaming is only for the public. Igan, kahapon ay nakabisita na rin si Hanilet at kanyang anak, kasama niya si Veronica, nang pumunta sila sa ICC Detention Facility, pero hindi rin sila nagkaroon ng pagkakataon na makapasok at makabisita sa loob para makita mismo ang ama ni Kitty. Pero sinabi sa atin ni Kitty na good health ang kanyang birthday wish para sa ama. Samantala, bukas, oras dito sa the Netherlands ay gaganapin alas 10 ng umaga ang programa at picnic na pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para ipagdiwang ang kanyang kaarawan doon sa harap mismo ng detention facility. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.